Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Nakadalawang vlog din tayo ngayon ha, maski pa paano ha. No, malapit na ho yung anibersaryo ng pagkamatay ni Ka Persia. Baliktad na ho tayo sa kanya. Ito pa, si Robin Padilla, pakita mo yung litrato. Si Robin Padilla pala, ito palang kupal nito. Rapid fire! Talaga mga walang yan, yun ang uso ngayon Balik pa rin kayo. Tulad yung ginagawa nitong general. Di ba? Eto, panoorin mo, nandyan ba yung video? Kay Presidente Duterte, di ba, ginagawa lang ngayon red tagging pati mga artista? Yung mga artistang vocal, very vocal sa mga nangyayaring ngayon, hindi tama sa pamahalaan. Pagka nagsasalita sila, tinatakot sila. Ultimo Miss Universe, MPA daw yun. Mga kaibigan, MPA daw si Angel Locsin. Kung ganyan kaganda ang MPA, di nag-MPA na rin ako. Diba? Montik na palang nag-MPA to. Sa bagay, kung ganyan nga kaganda NPA, di mag-MPA na rin ako, di ba? Pati nga si yata, Gretchen Ho rin yata, na-red tag din, Gretchen Ho, sino pa ba? Di sa Soberano, di ba? Montik na nga si yung Miss Universe, Catriona Gray, Diba? Ang gagandang MPA naman yan. May sumama na tayo dyan. Diba? Tsaka yung isa, Soberano. Si Lisa. Isipin mo. Baka pati si Manong Chavit Singso mag-MPA na yan. Diba? Nagtutulog-tulugan yan Tumatabi pa yan Tarantado itong mga walang yang ito. At kung ganyan kagaganda MPA ngayon ba, mag-MPA na tayo. Di ba? Sasama na rin ako. Kasi baka malungkot yan Pagka pumunta sa bundok yan, malulungkot yan. Kung kasama ako, ba, hindi sila malulungkot. Di ba? Dadalhin ko yung gitara natin. Mga kaibigan, eto, panoorin nyo Buhay ang NPA! Mabuhay! Buhay ang NPA! Mabuhay! Narinig nyo yun? Napanood nyo? Si Digong yan Ano sabi niya? Meron pa mga litrato yan Naglalakad sila kasama mga MPA. Kasama si Bongo. Si Bongo namimigay pa ng rubber shoes na imported sa mga MPA. Sipin mo, mahal yun yung Under Armour. Di ba? Mamahalin yun mga kaibigan. Dala-dala, dinalaro sa mga MPA. Ito pa si Robin Padilla, pakita mo yung litrato. Yan Si Robin Padilla pala, ito palang kupal nito. Nagpunta pa kay Joma Sison, ipinagmalaki niya pa, pinost niya sa kanyang Facebook account. Ano yung nakasulat dyan? Pakita mo nga sa akin. Nakasulat to, pakanya niya mga kapanalig sa revolusyonaryo, mga kapanalig sa revolusyon, ako po ang nakipagkita sa pinakasupremo, Joma Sison, hindi si Trillanes. Ang NDF-CPP-NPA ay nakasuporta sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban sa muling pananakop ng mga dayuhan. Yun sulat doon sa ni Robin, liit po totoy. Nakita ko kanina. Ano ba yan? May kapanalig, mga kapanalig sa revolusyon. Ako po ang nagpakita o nakipagkita sa pinakasupremo, Joma Sison, hindi si Trillanes. Ang NDF, CPP, MPA ay nakasuporta sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte laban sa muling pananakop ng mga dayuhan. Nakasuporta pala Mga kaibigan nakita na ninyo. Siya pa nagsabi. Inabsuelto niya pa si Trillanes Siya raw nagyabang pa Tinan mo yan, mga kaibigan.
Di ba pwedeng i-red tagging yan? Kung litrato lang ang basihan, eh yan na. Di ba? Ang litrato naman, di naman nagagamit na ebidensya sa korte yan eh. Kaya ngayon, merong na-dismiss na kaso ha, di ba? Ano yung sinasabi? Yung pong, yung mga inakusahan ng kidnapping, yung pala, di naman nila kinidnap. Kusan sumama raw sa, ibang organisasyon o underground. Ewan ko kung underground organization yun. Di ko na binasa eh. Dinismiss ng ng Department of Justice eh. Pero itong si General Antonio Parlade, panay pa rin ang ewan ko kung anong hinahangad na pwestong makuha nito. Di ba? Ang sabi nga natin, Ito yata si Parlade, ito yung nasa NTFF Helkakak din yata ito eh. Oh. dapat tumayo ka ron sa punta ka ron sa West Philippine Sea, doon ka tumindig, palayasin mo yung mga China. Kasi po, yan ang trabaho ninyo eh. Di ba? Ipagtanggol ang mamamayan at ang bansa natin laban sa anumang pagtatangka ng pananakop. Di ba? Invasion. Invasion yan eh. Mga kaibigan. Hindi nyo naman kayang gawin yun. Yun ang sinabi ni Colmenares eh. Bakit doon sa China hindi ka magsalita? Di ba? Bakit dito si Angel Locsin ang inaano mo, tsaka yung mga artista? Paano? Yung mga artista kasi, kahit papano, may impluensya yan eh. Yung sinasabi natin. Kita mo, ako nung araw pa, nung pagkapanalo pa lang ni Catriona Gray, di ba? May sinabi siya nun eh. Bakit natin papalitan ang hindi naman sira? Di ba? Bakit natin gagawin ang isang bagay na hindi naman sira? Anong gagawin mo ron? Tungkol yun sa maitim na balaking palitan ng ating saligang batas. Di ba? Kaya noon, sinabi ko ito si Catriona Gray isang boses ito na maaasahan ng bansa natin laban sa mga hindi tamang ginagawa ng mga nasa gobyerno. Kasi influential yan eh. Isipin ninyo, si Catriona Gray, Miss Universe, pararatangan mo, MPA. Mga kaibigan. Sino nasa matinong isip ang maniniwala sa'yo? Di ba? Mga kaibigan. Wala eh. Maniniwala sa'yo, baliw. Di ba? Isipin mo yan. Yan ang uso ngayon sa gobyerno, mga baliw eh, di ba? Kimo, buti na lang at nakayuko yung pututoy ni Kimo. Kung paano ko nakatigas? Visit yan. Trending na trending yun mga boss Angel Locsin, MPA. Kumo ba? Sabi ko nga, di ba, yung pagsimpatya, hindi naman lahat ng ginagawa nila paborke. Di ba? Lalo ako. Ang pinapaboran ko lang sa ginagawa niya mga yan, yung mga nagrararally, mga aktivista, pagkadating sa sa pinagtatanggol nilang mamamayan laban sa pag-aabuso ng Meralco, sa gasolina o sa tubig, mga kaibigan, na hindi nagagawa ng pangkaraniwang mamamayan. Hindi ka nga komunista pero wala kang ginagawa, di ba? Hindi ka nga aktivista, wala ka namang ginagawa para sa bansa mo. Mabuti yung kako dyan, napapakinabangan sila. Pero yung rally, Ay nako, Kapersi, lapit na yung niya. Ilang araw, at 3 yata siya na sinalvage di ba mga boss? Una na, di ilang panahon na lang, ilang araw na lang, di ba? Wala akong nangyayari dyan. Ako, sa akin, wala. Natabunan na wala na nga ako sa social media halos Wala na rin sa mainstream media, di ba? Ang uso na ngayon yung nangyayari sa West Philippine Sea,
yung 125 million kung paano inubos ni Sara. Ako ano pa? Wala akong balita kay sa ano. No, mabuhay ang MPA, sabi ni Digong, mabuhay ka. Ganyan naman ng MPA eh. Pagka malapit ka, ikaw politiko ka, nabibigay mo yung hinihiling ng NPA, okay lang, wala, hindi ka naman naanuhin nila. Yan eh. Diba, yung mga ibang nakumbinsi niya sumuko na mga rebel returnees, naging kasama pa nila Mutabato, diba? O, sa pagsagiging yung Davao Death Squad, o, hindi naman sa ating galing, kay Mutabato mismo. Yung mga kasamahan nila, mga Davao Death Squad. Pinapatay nila yung masasama, sabi ni Mutabato. Bandang huli, mukhang iba na ikaw yung pinatitira sa amin. Oo, ginawa na kaming talagang masama eh. O kaya malis na, si Mutabato, sila Cañas. Ganun nangyari. Di ba mga boss? To kay Ka-Percy. Ano to eh? Parang ano lang parang hindi ko yung nangyaring parang away-away nila ni Remulla na ikaw ang mastermind, mga ito, ganun. Tapos siguro baka nagtatawagan pa yun. Yung pala, muro-muro lang. Away-away ko niya. O, tapos, tago ka na. Lalabas na yung warrant of arrest mo, Brad. Kala ko naman, pinabayaan man ako. Ang batang Digong yan eh. Diyos ko. Andiyan na. Malapit na. Alam na namin kung saan si Sir. Yung warrant of arrest. 3 milyon premyo sa mga pagtuturo sa kanya. Lord. Nakakaalat lang si Bantag, di ba? Umatin pa nga ng graduation ng anak niya kasi nandun pa si His Excellency, di ba? Popostihan lang. Ano nga, para saan yung intelligence pan? Ang hina naman ng NBI para alam nila na babagsak ang warrant of arrest ni Bantag. Hindi nila napostihan yung kinalalagyan. Nung bumagsak yung warrant of arrest, saka sila naghahanap ngayon kung nasaan. Putik yan. Mahirap pong yan. Ngayon, ano na? Saan na? Tapos, lumabas si Digong, di ba? Kausap kami ni Bantag, sabi ko, kung susuko siya, ayaw naman niya, anong magawa ko? Wala ko yan. Wala ko talaga to. Hanggang hindi gumagalaw ang tao. Pinanood lang natin itong mga to. Pinanood lang ninyo itong mga to. Wala. Yan lang. Wala ko talaga. Di ba kalat ni? Alam ni kalat ni yung mga ganyan. Yung mga muro-muro na ganyan. Daming kaso ni Bantag, di ba? Yung mga ginawa niya sa loob ng Muntinlupa. Daming reklamo, katakot-takot na reklamo. Mga graft and corruption. Asan? Ganap kayo sa Tambol Mayor. Ganun lang yun. Sulweta, asan? Wala. Maski yung kasamahan ni Escolyer na sumakay sa motor, na kasamahan niya na tumira. Asan? Magkapatid. Wala din, di ba? Si Escolyer lang. Kung di pa sumuko si Escolyer, kung di nakaramdam si Escolyer, wala sana yan kung nayari sa safe house. Kaya lang natakot nga si Escolyer. Kung pinatatawag daw sa safe house. Nakakutob yung tao. Teka, titirahin nyo ako, bubulgar ko na kayo. At nabulgar na. Wala rin nangyari. Di ba? Haba lang, Tsaka isang hindi ko napapansin si Abalos. Wala na rin si Abalos, no? Parang hindi ko na siya kikita. Na naglalalabas, na nagpipicture-picture, Ang medyo maraming exposure si Abalos ng panahon niya. Ayan, si Bantag at saka si Digamo. Yon, doon. Mga picture-picture. Si Digamo, si Tebes, nagkita pa sila ni Pacquiao. Wala rin.
Wala ho yun. Lakas pala ni Tevez sa ano yan? Sa kilalagyan niya. Ano to? Timor ba yun? Timor-Leste? Oo. Ang lakas pala yun doon. Oo. Lord, wala ho. Basta nakadikit ka kay Digong, you're in good hands with Metrobank. Ay nako. Anong klase itong justice natin dito, no? Lord. Grabe. Ay, mabalik tayo sa pututoy ni. Nakita niyo na ba yung pututoy? Ang bihira. Robin, ano pa kaya ihaharap mo namang mukha doon sa mga kasamahan mo sa Senado? Pati hindi ka naman kasi nag-brief. Ikaw naman, Kimuong. Lord. Sabi tuloy ng mga iba, no, ang liit pala ika, sabi niya. Maliit eh, patay nga kasi ka ako eh. Tsaka buti nakayukayok na gano'n. Eh paano kung naka gano'n? O de, sakit ulo. Kakayaw yun ha. Ewan ko. Wala yung mga artista, hindi na marumahiyaman ngayon eh. Totoo. Mag-collab na po tayo. Ay, naku Kimo. Basta yun, yung ano, sana mali ako na ano. Sana nga mahuli nila si Bantag, no? Pero sa akin, ako magbibigay ng ano dyan eh, siguro sa 100% na mahuhulihan ng sinasabi, huli. Mga 10%. 90% wala rin. Oo. Kasi kung gustong hulihin, pinostihan na kadali-dali. Hindi mo kailangan ng milyon-milyon confidential fund o intelligence fund. Kasi tukoy nila kung nasaan eh. O, di ba? Di pagbaba ng warrant of arrest, nandun na lahat yung mga huli o aresto. O, di ba? Baka nga ganun na nangyari. O, bababa ng warrant of arrest. Nakatago ka na ba? Kala ko, pinabayaan mo na ako, pre. Ako pa. Oh, okay ang ating ano away-away. Ewan ko mga boss, sa palagay nyo, naloko ba ang mamayang Pilipino na talagang desidido si DOJ na ipa-aresto ang tinatago nila? Ay, mag-collab na ho tayo mga boss. Ay, Ka-Percy. Sana makamit mo ang hustisya. No? User, shout out user. Sabi niya, yung mga galit sa US, yan yung mga hindi makapunta sa Amerika or na-deny or na-decline mabigyan ng visa. Pero shopping ng mga imported goods na made in USA. Oh, totoo. User ulit Parang sa classroom lang yan, kunwari, tanong ka ng tanong sa teacher kahit stupid question. Para kunwari, matalino ka yan. Matalino ka. Yan ang style ni Robin. Oh. Pero nakita mo ba, user, yung ano, inulit ko baka ako hindi yun eh. Oo, pero talagang yung lumabas talaga yung pututoy. Sabi nga ni Jeff Ramos, aliit pala tayo. Hindi ka ako patay eh. Ay, shout out nak Jeff User ulit Kapag sumiklab ang gera between US and China, naku, Robin, magsaklob ka na ng bayong sa ulo, sabi niya. Erlinda Aquino, shout out. Tama ka, kuya. Iba ang gobyerno sa Davao compared sa buong Pilipinas. Ay, talagang iba. Kanina, ang topic ni Atty. Enzo kung paano nilustay ni ang laki pala ng confidential fund pala to si Sara Duterte sa mayor pa lang pala, talaga palang nagtatampisaw sa kwarta, no? Oh Lord. Grabe, no? Elizabeth Scare, shout out. Good evening, Sir Rox. Yan na nga ba ang sinasabi ko, na itong mga Chino, kapag tayo na ang nagtatanggol sa ating sariling karagatan, sila pa ngayon ang
nagbabanta sa atin. Wow ha, baligtad na talaga mundo. Ang kakapal talaga ng mga muka. Ito namang mga leader natin, ningas pugon, urong sulong kasi ang gobyernong ito kunwari makabayan pero makachino pala. Doble kara. Ay nako. Pero mga wala namang balls. Lord, Elizabeth Iscari ulit oh. Ha? Si Rox, ito namang si Sara, akala niya ganun na siya kalakas sa Pinoy na kahit ano ang gagawin niya dapat walang tututol at puro pera lang ang iniisip. Ang kakapal ng muka, alam ko na si Rox, kung kumandidato ang mga yan, hoy mga bubutante, iboto nyo ako para maging legal ang pagnanakaw ko. Yan ang mga salita na kulang na lang sabihin nila sa mga Pinoy ngayon. Tawa-tawa si Elizabeth. Totoo. Ha? Danilo Santos, shout out. Rolando Cruz, shout out. Katulad ng ama, masahol pa. Rolando Bliones, shout out ah. Sabi niya, di po yan mananalo sa 2028. Maglalabas dyan ng gusto. Maglalabas dyan na gusto ng taong bayan na maging Pangulo ng Pinas. Maraming pang lalabas na baho dyan at biglang darating ang ICC. Sana magdilang anghel ka, Rolando Bliones, ha? Pero sa akin, pag ganyan pa, wala. Talagang, ano yun. Baka yari na rin yan eh. Kasi, sabi ni Garcia, kasama pa rin sa Smart Magic sa sa bidding eh. Okay. Siyempre sila mananalo. Alangan naman eh. Gamay na eh. Hindi pa mapupunta sa Smart Magic. Oh. Ngayon, kung papayag pa rin ng madlang people na ganun pa rin ang maging takbo ng eleksyon na Smart Magic na naman at Comelec sila Garcia na naman ganyan, wala. Wala na ho yan. Divine Wilson, my friend, shout out. Tagal na wala. Sabi niya, napapalakas sa China. Nagpapalakas sa China para humingi ng pondo at suporta sa China para sa eleksyon. Sobrang spoiled brat si Sara. Totoo yan. Johnny Bigod, shout out ha. Gandang gabi ka, Roque. Talagang may kalokohan ginagawa itong mga Duterte, lalo na si Digong. Bakit sa Davao pupunta itong governor ng China imbis na kay BBM na presidente? Dito natin malalaman na talagang kontrolado pa rin ni Duterte ang Pilipinas. Totoo naman talaga. Malamang kung hindi nabenta ang teritoryo natin, ito'y nakasanla. Kaya lumolobo ang utang natin. At hanggat hindi tayo nakakabayad, may karapatan ang China na sakupin tayo. Pero baka mahirapan dyan, ibigod, kasi nga, andyan ang kano eh. Ha? Ito. Beb Marlin, shout out. Si BP Confidential, feeling niya, talaga siya ang susunod na presidente. Basta, His Excellency, ingat ka. Ingat ka, sabi nga ni Ka Percy. Mag-ingat ka, bongbong. Lord. Beb Marlin ulit to. Huwag iboto mga senador at congressman na endorso ni Duterte para mawalan sila ng kakampi. Kailangan mapigilan sila para maramdaman nila ang galit ng tao. Ang kaso nga, babe, kung manual counting, pero kung yan na naman nga si Garcia at Smart Magic ang kakana niyang eleksyon na yan, tapos na. Gaya nangyari no, 'di ba? 20 million isang oras o hanggang ngayon di maipaliwanag ni Garcia. Si Garcia naman kung magsalita, kala mo naman talaga. Ewan. Abogado kasi, 'di ba, no? Problema sa abogado, no? Maski na ano na yung sinasabi, no? Lord. Aris, shout out Aris. Pambirang Sara ito. Oo, vice-presidente pa lang, president. Oo, vice president pa lang, presidente na, aba.
Ibiruin mong pumapil sa pagsalubong sa governor ng Fujian, China, sa Davao. Pumunta nga sa kanila, Aris, anong gagawin niya? Magtatago ba siya? Siyempre, sasalubungin niya ng, Diyos ko, with sintamis ng durian ng iti. Di ba? Ginawa, Japan. Alam ba ito ng Presidente Marcos? Ano ba naman kung alam niya o ano, wala nang pakialam si Sara kung alam mo hindi ni Bongbong, diba? Basta, alam mo apo, mahal kita, ha? Maayos ka. Kinawa, Japan. Ang tatay niyang si Digong nyo ay basta na lang pumunta sa China at dinalaw ang boss niyang si Xi Jinping. Ano ang nangyari pagbalik niya sa Pilipinas? Binomba ng inchik ang ating Coast Guard ng tubig. Ngayon, ano naman kaya ang gagawin ng China sa atin pagkatapos kausapin ni Sara yung governor? Sabi nga ni Atty. Enzo, spoiled daw itong si Sara, kaya palagay ko ay mahirap mag-babysit ng katulad niya. Friend Shervin sa PEDA, shout out Tia Delia. Ines Christiansen. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Prince Shervin. Muli ang team Asungot, Impong Basyang Tia Deli. Bumabati po ng magandang gabi sa ating pong lahat. Barangay Roque Avenue. Masasabi ko po sa topic mo today, Sir Rox, magkakaalaman talaga kung sino ang matibay, sino ang siga. Talagang kahit saan ka po lumingon, puro sakit po ng dibdib ang ganap. Totoo yan, Tia Deli ka. Si Maharlika, umuusok din ang galit tungkol sa PCSO PAN na unti-unti na raw hinahakot ng Team Smugs at head ng PCSO ang pera papuntang Swiss. Kaya nasa labas daw ang bansa, nasa labas na ng bansa at tahimik ang media ang pag-alis ni Smugs. Nagdudumali sa araw sa paghahakot daw. Nagdudumali raw sa paghahakot dahil baka malapit na raw silang matsugi. Linggo-linggo daw panay ang pagre-remit sa bahay ni Smugs ng mga perang galing sa PCSO. Ubos yan yan yung ano na yan, natawag na loto na yan. Talagang uubusin nila yan. Sila lang tatama dyan. Kasi nung magpaka-imprenta ng winning ticket, diba? Tsaka dumadalas ang tama si Maharliko. Halos linggo-linggo may tumatama. Lord, ano ba? Tao, taya mga baliw. Tuloy natin kay Tia Deli. Pati daw PhilHealth, si Smugs ang may control. Ewan ko, Sir Rox, sobrang gulo-gulo ng pusa, ang gulo-gulo na po at puro kakilakilabot na po nangyayari dyan sa atin. Totoo yan, Tia Deli ka. Pero puro po may busal sa bunganga at parang bulag lang po lahat ng mga tao sa atin. Ang mga buhaya, puro na pagnanakaw, pero para lang pong mga tuod ang mga tao. Totoo yan. Aanhin nyo pa po ang pagkilos nyo kung patay na pong lahat ang kabayo na ililigtas nyo. Totoo yan. Hay nako, Sir Rox. Minsan, nakakasawa na rin pong kumuda ng kumuda. Tayo po, lumalaban po tayo, pero yun naman pong mga pinaglalaban natin, mukhang masaya naman po yata ang buhay nila sa harap-harapan pong inaagaw yung pagkain na dapat po isusubo na lang nila sa mga bibig nila. Totoo yan. Yung mahihirap, lalong subsub sa hirap. Yung mga buhaya, ayun, puro pasarap. At talagang parang mga linta. Parang mga linta. Di ka titirhan ng dugo. Totoo yan. Sisip-sipin nila lahat hanggang mamatay ka. Ay nako, Sir Rox, sakit po na dibdib. Kaya mamumundok muna po ulit kami. Ang gulo mo, friend. Bibisitahin namin si Haring Agila. Mongoloid na Agila.
Pwe, mga buisit, good night po, Sir Rox. Walang katapusan po. Salamat po sa pagtitiyaga sa pagbasa palagi ng pinakamahabang nobela sa kasaysayan. Ha? Kahit po napapaubo ka sa misa at nasasamid sa haba. Muli ang inyong impong bukas ay magbabalik. Ang sa inyo pong lahat ay nagmamahal. Ito po ang inyong Tia Deli. Ay, Friend Shervin, salamat talaga doon sa sa mga comments mo tungkol dito sa swapang kong hipag. Manhid ang hayop na ito, sa totoo lang. Totoo. Mainit ang ulo ko nitong gago na ito. Perlen San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Tama po kayo, Karox. Ang dapat kumilos na ang may-ari ng Republika ng Pilipinas. Kung hindi po kikilos o gagawa ng matibay na hakbang ang mga taong gobyerno dyan sa West Philippine Sea. Gagawa ng matibay dyan sa West Philippine Sea. God bless po. Totoo. Ay, si 3JCO po. Shout out 3JCO pa. Ito siya. Sabi niya, sa palagay ko, Sir Rox, gustong-gusto na talaga ng Pinoy na lumabas. Talaga ng Pinoy na lumabas. Dangan nga lang wala tayong resback na militar. Kailangan natin ang mga generals na sasama sa laban. Kaso wala Kasi bayad sila ni Dutz. Totoo. Si Aris, shout out Aris, Robin Action Bigote. Sa lahat ng sinabi mong mali, gusto sana kitang purihin. Sa isa mong katangiang makabayan sa paggamit ng sariling wika. Meron kasi tayong salawakain na ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika ay parang ay parang malansang at mabantot na isda. Hindi ka sana kasali sa salawakain yun dahil galit ka sa mga English ng iba, lalo na sa Senado. Pero sa pananagalog mo ay hinahaluan mo rin ng English. Paprubok-prubok ka pa. Nagugulat ako sa'yo, Robin. Ano ka na ba ngayon? Malansa o mabantot na isda? Kaya nga, paprubok-prubok. Ito, sumagot naman si 3J Show. The answer is both malansa at mabantot plus taksil sa bayan. Totoo yan, 3J Show. Librado Ludovico, shout out, Brother Eli Asisio, shout out. Sabi niya, blessed Saturday morning, Karaoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe, and simple lang gayahin ng Pilipinas ang ginagawa ng mga karatig bansa, kagaya ng South Korea, Japan, Indonesia, Malaysia, Vietnam. Tapos ang laban. Totoo, ewan ko Librado Ludovico ulit Attorney Enzo, malinaw pa sa sikat ng araw na itong si Sara, walang age, at Durian Dutae ay may sariling plano. Sensitive ba ikamo, attorney? No way. Sa Chekwa ang mag-amang yan. Tamaan nawa kayo ng kidlat, Galit ka na naman, Librado. Moody Muma, shout out, Sabi niya. Hi, good evening po. Ang masasabi ko dyan sa pagpunta lang tagat China sa Davao, may usapan na ang mga yan. Sikapin na manalo si Sara sa 2028 at suporta. Sana yun nga ang plano nila. Paano kung iba? Na wag nang umabot sa 2028, O ano na nga, baka mamaya, yun na. Giyera na pala. Gaya na sinasabi ko, 10 putok lang. Baka yan ang simula ng World War III. Hindi mo masabi. Naiinsulto na ngayon ng China. Pumapalag na yung Pilipinas Baka pumunta na doon nga sa Davao
Ano ba, pumapalag naman na yung mga tawa. Baka bigla, tira. Ay, nako. Iba utak ko ng mga ganyan, oo. Walang kwenta sa kanila ang tao. Lord. Tuloy natin yung kay Moody Muma. Yan marahil ang totoo kasi dating gawi nasa likod ni Sara ang China kaya nanalo kuno si Sara dahil sa kasabot nila ang Smartmatic Comelec. Kaya nagpapakita si Sara ng maka-China. Si Sara wala pakialam si Sara kung maglagot mga Pinoy sa kanya. Ang mahalaga, may utang na loob si Sara sa China. Totoo yan, Moody Muma. Jan Dimango. Shout out Jan Dimango. Karoke, kung sa kalidad sa pamumuno, wala sa kalingkingan niyang butangera na yan Davao at isipin niya na strong contender siya sa 2028 presidential election. Mangyayari lang yan kung bibilin niya ang Comelec tulad din niya ng mga naupong senador mula 2019 to date. Isa pa, pasintabi sa mga tatamaan ito. Pero karamihan sa mga botante na madaling mabitag sa fake news at ibenta ang boto ay mga taong kalye. At siguro aabot yan sa 35% of total population at talagang magpapanalo yan sa ilang kandidato. Totoo yan, Johnny. Jan Dimango. Sila yung uri ng Pilipino na mababaw ang kaalaman kumpara sa kabataan na ginagamit ang oras sa kapakinabangan at may malalim na pangunawa sa mga pangunahing issue ng bayan. Sila talaga yung lumalaban. Totoo yan. Na sabi mo 35% yung mga taong kalye. Plus yung mga taong kulto. Na pag sinabing, ito ang iboto nyo. Oo, Panginoon. Pag hindi nyo to binoto, hindi kayo maliligtas sa dagat-dagatang apoy. Ukinawa dyan pa na. Ano ba to? Ayan, si Aguila. Montik. Pero may kuman na yan. 3,000 na pala mahigit ang daladalang boto niyan. Kaya pala, Kaya pala maganda na yung ginawa niyang fortress Nabuo. Pero hindi ko alam kung ano mangyayari dyan. Dapat dyan ano na yan sa ginawa niya. Kung walang kapit yan maliwanag na life imprisonment yan. Yung kahayupang ginawa niyan. Pero kung mga kapanalig ni Ibulog, baka sakaling lumusot yan. Reynaldo Gonzales, Imo, sige, satsat ko. Imo, sige, satsat. Ka lang ng satsat. Yan ang kayabangan mo din. Yan ang papatay sa'yo. Ang nagpapakataas ay binababa at ang nagpapakababa ay itinataas. Diyan Dimango ulit Matanda na ako, Karoke. At nakahanda akong lumaban kung kailanganin ng pagkakataon. Nakakapanghina rin na marami sa ating kababayan na walang pakialam kahit sa harap-harapan na ang pang-aapi sa atin. Bagkus, nagpapagamit pa. Mahigit kalahati ng buhay ko ay ginugol ko sa labas ng bansa. Pero ang pagiging Pilipino ko ay siyang nananalaytay pa rin sa dugo ko. Alam mo dyan, pag napapanood ko yung It's Showtime, tsaka yung E80, parang naiiling ako. Ang sasaya nila. Tsaka marami pa mga sa TV, parang walang problema sila, Yung sugod bahay ni Jose Manalo, kita mo naman talaga parang ang saya-saya lang ng mga tao, di ba? Lord. Di ba?
Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. BP, matakaw na talaga sa pera. Hindi na agila ito, parang baboy na sa takaw. Totoo. Raul Villanada ulit ito. Mga incheck, lalong nagyayabang, lalo na nung may nakarating sa Davao na governor ng China. Na-bypass si McCoy Jr. Weak leader naman siya, di ba? Wala naman siya magawa. Hindi naman niya mapagalitan. Di ba? Kalat ni Baya, shout out. My friend, good morning, Karoke. Pitikin mo na, Karoke, sabi niya. Reynaldo Gonzales, shout out, sabi niya. Nakakaramdam na mga Duterte clan, kaya nagkatanggap-tanggap pa sa kanilang gobernador of China para pag nagkaputukan, may pera na sila, ligtas pa sila. Traidorang patago na halatang halata. Hindi naman bobo ang lahat ng tao. Gusto ng mga dutae, sila lang ang makasibat at masakay sa eroplano bago magkaputukan sa China. Sa China na lang sila mamumuhay. Yan ang plano ng mga yan. Sang-ayon ako sa naiisip mo, Reynaldo Gonzales. Yan din ang nasa tuktok ko, ikala mo. Galing mo talaga. Malaking posibilidad yan eh. Akira Milo, shout out, sabi ni Kalat niya. Watching now po, sabi ni Akira. Sancho Panza de la Brocha, shout out Sabi ni Akira, done watching po, enjoy your weekend po. Enjoy your weekend din, Akira Milos. Agilang palko. Sabi niya. Cassandra Daisy, shout out Tama ka, Mr. Rox. Feeling ni Sarah Kim, siya ang presidente. She is a traitor and out of control. Tuloy natin ipakita na mga Duterte, na tayong mamamayan ang may power, hindi ang mga dynasty na pamilya na yan. Imagine, 460 million ang confidential fund ng Davao nung mayor pa si Sarah Kim. Kumusta naman ang mga buhay sa mga taga Davao? Mga contractual at minimum wage pa rin. Bakit pumapayag kayo na pamilya lang yan ang paulit-ulit na humahawak ng mga pera ninyo? And yet, they are richer than you. They are richer than you. Totoo. Wala naman sila magagawa doon eh. Sabi nga ni Noel Duterte, kanila ang Davao. They live like king and queens. Pamangkin niya yung nagsabi doon. At they kill people. Cassandra Daisy ulit Anyone except Duterte sa 2028 presidency. Kudos sa social media dahil maraming galit sa dynasty family na yan. Hindi na kaya ng mga troll nila na i-defend ang kasakiman nila. Kayang-kaya yan, Cassandra Daisy, maniwala ka. Nangyari na nga di ba? Tignan mo nangyari kay BP Lenny. Ang dami, kala mo talaga kung titignan mo sa crowd, panalo na si BP. Pero iba, paano ka mananalo? Comelec, Logistic, Smart Magic, kanila lahat survey. Wala, mahirapan. Hanggang hindi gumagalaw ang tunay na may-ari ng Republika ng Pilipinas. At pababayaan lang itong mga tinatawag na public servant na to na magnakaw, wala. Patay ka, Juan de la Cruz. Cassandra Daisy ulit Palakpakan kami nung pinapanood namin ang Q&A sa Congress sa budget hearing ni Sarah Kim. Buti pa ang mga makabayan black at binabantayan nila ang pera natin. Mas malaki pa ang nagagastos niya sa security niya. Kaya sa mga ayuda na binibigay na galing din sa mga taxes natin.
Pero matibay yung mga tanga-tanggol niya, di ba? Mga ano si Kimbo raw summa cum laude pala sa UP si Kimbo, tignan mo. Di ba? Diyos ko. Ewan ko. Sky Makantan, shout out. Kasing swapang din yata ng tanga-tangang airpat niya. Ano ba ang move niya? Baka tayo maging province ng China. Yun na talaga mangyayari dyan, Sky Makantan. Sky Makantan ulit to. Niyuyurakan na nga tayo, wala man lang comments ang mag-amang yan. Nakakahiya ang pinagagawa ng mga yan, puro lihis sa issue. Wala, anong nakakahiya ang sinasabi mo dyan, Sky Makantan? Wala nga sila nung hiya Walang love of country, sabi ni Sky Makantan. Love of country, sinasabi mo. Love of money. Meron. Al Olalia, shout out Sabi niya, napakabait talaga ng mga Pilipino. Hinahayaang makaupo sa pwesto ang mga anak ng mga abusadong dating leader. Walang alam sa pagpapatakbo ng gobyerno. At nadidiskubre pang nandaya at walang alam kundi limasin ang pondo ng bayan. Nakakasawa na ang puro puna at komento at pagmamatsyag. Kailangan na talagang magkaisa ang mamayang Pilipino. Magandang araw, Sir Roque. Totoo yan, Al Ulalia. Totoo yan. Kaso nga paano ay? Sumagot si 3JC Hope. Sabi niya, napakabait baka mo, Al Ulalia. Parang hindi yata yan ang tamang description sa mga Pilipino base sa inihalal nilang mga politiko. Either sadista ang Pinoy, gustong-gusto nilang pinahihirapan sila o sadyang mas mahalaga sa kanila ang suhol na 500 pesos kapalit ng 6 na taong kalunos-lunos na sitwasyon ng Pinas. Ano sa palagay mo, Sir Rox? Ang ayon ako sa iyo dyan. Ay sumagot si Al Olalia. May katwiran ka rin. Tamo. 3JC Hope. Yung kasi parinig ko para magising sila. Good day sa iyo. Rosario Amansik, shout out Karox, hello. Walang binatbat ang mga legit leaders sa press kong ni Pinoy. Sa president kong si Pinoy, sabi niya. May balls siya, pero yung leader kuno ngayon, walang balls. Totoo yan, Rosario Amansik, David Alvin Mendoza, shout out, Sabi niya. Hello, Karoke, at sa mga Roque Warriors. Magandang gabi po sa lahat. Mga gunggong po yung mga dutae. Wala na po talagang malasakit sa Pilipinas. At sa mga Pilipino ang mga dutae. May sarili po silang mundo, pero di po yun ang Pilipinas. Sana nga po at maging hybrid na ang eleksyon sa 2025 at 2028. Kundi, goodbye Philippines talaga po. Okinawa, Japan na talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Totoo yan, David. Totoo yan, David. Marilo Pabianak, shout out Sabi niya. Good morning po tayo. October na po. Lapit nang matapos ang taon pero ganito pa din ang bansa natin. Maraming taon ito. Hindi lang itong taon na to, Nak. Marami pa susunod. Napahirap ng pahirap ang aabutin nitong bansang ito. Pagsamahin mo ba naman yung Marcos at Duterte? Kundi, ewan. Diyos na lang talaga ang yung tinatawag na divine intervention. Kung tuloy natin kay Anak Malu. Napaka-insensitive nga po itong Sara na ito. Tila lahat tayong Pilipino insulto pa gustong ipangalandakan. Tiyak gusto din niya ipamuka sa PBBM. Nawa po magkaroon magandang balita sa Sister Grace. Pag-ingatan niyo po palagi ang health ninyo. Ingat din po mga Karoke Warriors. Ingat ka din dyan, Naka. Pagpagod, pahinga. Reynaldo Gonzalez, shout out Sabi niya, napakaliwanag ng mga pangyayari na China ang nagpo-provoke. Kaya lang,
ang mga paninipsip at pagkukunwaring mga makabayan at mga pagsasalaysay na mga maling istorya ng nakaraan at pagtatraidor, mas lumalabas tayo pa ang nagpo-provoke sa pagkakaalam ng China. Kaya ganyan umasta ang China. Unang-una ka na, Kimo. Ang tanong mo kasi pwedeng ihalin tulad sa sarili mo, kaliwa kanan, nadaanan mo na, pinipilit mo pa, gumitna. Kaya ka palaging nababangga. Totoo yan, Reynaldo Gonzales. Yung Kimuna yan, ito lang ewan ko nga ba paano nanalo yan. Eto. Ruelio Manansala, shout out. Hello, Miss Aruba, regards, sabi ni Kalatni. Kilala mo ba si Miss Aruba, Kalatni, ha? Si ano yan, si Jane Laibana, ha? Ramon Valencia, shout out. Good morning night, bossing. Hindi yata alam ni Labuyo ang ibig sabihin ng provoke. Palitan na lang natin ng bullying, baka sakaling maintindihan. Totoo. Rolando Resco, shout out, ha, sabi niya. Dapat sila umuwi na sa China, mga makapili sa panahon ngayon. Himod pa sa tumbong. Totoo yan, galit si Rolando Resco. Si 3JC Opo, ha? Sabi niya. Si Rox, si Sarang walang AIDS, walang sensitivity yan. Lalo na sa damdamin ng mga mamamayang Pilipino. Talagang grabe ang ugali niya. Maliwanag pa sa sikat ng araw na willing siyang magpaalipin sa China, kaso kasama ang buong Pilipinas. Makakalaban lang ng mga Pilipino. Makakalaban lang ang mga Pilipino sa pamamagitan talaga ng boto. Kahit pa nariyan ang Smart Magic, kung 100% ang Pinoy ay di boboto sa kanya, malaki ang pag-asa natin. Mawawala sila sa pwesto. Kung talagang buong Pilipinas ay hindi boboto sa kanya, may chance na magkaroon ng Cory Marcos Part 2. Malabo yan, friend. Malabo yan. Pag tinignan mo yung mga vlog ng mga tauhan yan, yung mga pinagmumura ni Mab, shout out Mab, pag nakita mo yung mga vlog nun, pucha, yung mga comments dun, baka mahulog ka. Maraming trolls, friend Jane. Kala mo, marami. Siguro isang nagtatanggol sa bayan, ang katapat nagtatanggol sa Pilipinas, ang katapat 10 troll. Ilan lang naman kami. Atty. Enzo, Mab, taka yung mga dating kakamping, Toto Kausing, Christian Sigera, si Mab, Alim Marie, yung pa mga iba. Kaya kaming tabunan ng troll, sa totoo lang. Kaya kaming tabunan ng trolls. Diba? Kaya malabo yung sinasabi mo, iboboto lahat ng Pilipino. Labo. Dami-dami. Sabi na nga isa, 35% yung mga taga-kalye. Plus yung tinaas ni Kulto. Ito, boto nyo. Pag hindi, sa dagat-dagatang apoy kayo mapupunta. Patay tayo dyan. Yannick Ordobes, shout out. Sabi niya, ginatasan talaga Duterte ang Davao. Confidential fund kada taon 400 million plus per year. Mga bilyonaryo na nga sila. Totoo. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan. Belinda Magtangob, walang comment si Friend Amy. Busy siguro, no? Mirna Regalado, Adoracion Di Maranan, shout out sa inyo.
Eman Escalona, shout out na ka. Nakapagkulabo tayo, nakadalawang vlog ako ngayon. No? Hanggang bukas po ulit. God bless, no? Salamat po doon sa mga mga comments nyo na magaganda tungkol sa nangyayaring korupsyon sa buhay namin mag-asawa. God bless.